Sinabi ni Jesucristo, "Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pa mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay ilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano ba ang manifestasyon ng isang taong successful sa buhay? Yung bang ang ating natanggap na karangalan sa buhay? Is it enough that we have already everything in life? We have money, we somehow popular, or we have some name. Is it enough? Maybe you have a different standard in life, but today, our Lord is asking us, how do you describe yourselves? Kaninang umaga, I was wondering and browsing my email. It caught my attention about the story of two insects. May dalawa pong insekto. Ang isa po ay bubuyog, ang isa naman ay langaw. Yan. Ang bubuyog, ang kagandahan po nito, siya po ay, ang kinukuha niya ay pumupunta siya sa magagandang bulaklak. Ang kinukuha nito ay nectar, the sweetest in the flowers. Unlike langaw, hello, parang kayo nagtingin kayo. Kabaligtaran, di ba po ba? Siya nabubuhay sa mikrobyo, nabubuhay siya sa madumi. Kaya nga po ngayong araw na ito, try to imagine yourselves, saan ako nabibilang? Sa bubuyog o sa langaw? Pag talagang maganda inyo, talaga no? Pag negatibo, ayaw nyo. Kasi nga po, i-describe our own manifestation as being Christian. Because Jesus is asking us, what do you want in life and how do you describe yourselves? Kaya ngayong araw na ito, tingnan natin ang ating sarili. Kasi may mga taong mahilig mag-insult. Diba po ba? Maraming ganyan, kahit sa loob ng simbahan.
Yan, bato-bato sa langit ka mamo magagalit. Yan. Kaya nga, insult. Pero yung iba naman, nananatiling salt. Yan. Sabi ko doon sa kaibigan kong dentista na hanggang ngayon ay siya pa rin ay BIR. Ng BIR, babaeng inurungan ng regla. Sabi ko, padadalang kita ng asin. In the ancient history, malaki po ang saysay ng asin. Ang asin po kasi, it is not only giving taste, but rather it preserve. Nung wala pong mga refrigerator, asin ang ginagamit. Iba po ba? Kaya kayo, pag hindi kayo naligo, lasahan ninyo. Hindi nga po kasi nga, from our own system, there are sweat. And that sweat contains chemical compound that is sodium chloride. Even in Europe, in ancient time, salt is very essential. Kasi nga po, from the word salary, yan po nang galing, salarium, ang binabayad po kasi ay salt. Kaya alatan ninyo yung ugat ng salary from the salt. Kasi po, ito yung nagbibigay ng lasa at nagbibigay din, ito yung pinaka-barter. Hanggang ngayon, napakalaga ng asin. Kaya nga sabi ng ating pagbasa, kayo ay asin ng lupa at kayo ang ilaw ng mundo. Hayaan ninyo magningning ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ngayong araw na ito, iiwanan ko po kayo ng mga ilang mahalagang punto. Una, we are called to become as influencer. Diba? May mga influencer po sa mga social media. Influencer means ang asin at ilaw ay naglalarawan ng impluensya, hindi lamang paniniwala. Sa mundong ating madalas na walang lasa o natatago sa lilim, nagdadala ng lasa at nagpapanatili ng katotohanan at gabay ng mga tagasunod ni Jesus. Sa ngayon, kailangan po natin ito, ang katarungan, kabaitan, integridad sa lugar ng ating ginagalawan, sa trabaho, paglilingkod, sa ating mga kasambahay. Ito ay pagpapakita ng ano ba ang ating ipinapa-influence. May isang kwento po, isang nurse, nakabalang-abala sa ospital, napasin niya ang malungkot na asawa ng isang pasyente. Pumunto siya at nakinig. Nakinig lang siya. Nanalangin ng isang simpleng panalangin. At araw-araw siyang bumibisita. Ang maliit niyang pagkakataon ng presensya ay nagbabago ng linggo ng isang pamilya at nagbabatid sa iba ng maliit at tuloy-tuloy na katapatan ay maaring nagliwanag sa mga silid na parang madilim. Ibig sabihin, ang impluensya ay nagsisimula sa maliit. Ngunit ito ay dapat mapansin. Hindi dapat sa ating papurihan, kundi para sa Diyos. Yun po ang nais ng unang punto. Ikalawa, authenticity over anonymity. Ano ibig sabihin? Ang asin ay asin. Hindi po siya pwedeng makipagtagisan sa asukal. Bakit nga po? Kaya nga po siya asin. Ang ibig sabihin nito, kung nalalabi ang alat o ang ilaw na nasa loob ng sidlan ay nagpapaalala laban sa mga Kristiyano na nakikiayon o nagtatago ng mabubuting gawa. Tulad ng ating pananampalataya, nakikita sa pang-araw-araw na ating pagpili. Ibig sabihin, na piliin natin ang pagiging isang patotoo, ibig sabihin, nananatili ang asin sa atin. Amen po ba? Yung ilaw na binigay sa atin, yan ay patuloy na nagkakaroon
Kaya nga po, ngayong araw na ito, isang hamon po sa atin na kung tayo po ay binigyan ng asin, ipanatili natin ito. Ikatlong punto, ang mabubuting gawa ay nagtuturo sa Diyos. Ulitin ko po ulit. Ang mabubuting gawa ay nagtuturo sa Diyos. Ang layunin ng ating ilaw ay hindi para sa sariling papurihan, kundi pangunahan ang iba na purihin ng Diyos. I used to mention this, we just supposed to be the instrument for others, for God. Mga kapatid, mahirap na po ang buhay natin, huwag nyo nang pahirapan pa ang buhay ng iba. Kasi minsan iba dyan, ginagawang komplikado ang buhay. Kapatid, kung nangutang ang kapatid mo, alam mo na walang pambayad, huwag mo nang pagulitan na siya singilin. Utang lang yan. Ang napasin niyo po sa kanina sa pagbasa ng Salmo, ang nagpapautang ay maraming biyaya. Umurong na. Hindi nga po, sinabi sa Salmo, kung kayo nakinig kanina. Kasi meron po kayo eh. Ibig sabihin, ang ating mabubuting gawa ang nagtuturo sa Diyos. Kaya ngayong araw na ito, ang hamon po sa atin ay una, maging panlasa sa ating mga kakilala. Hindi po yung kayo ang nagpapapait sa inyong kasamahan. Anong gusto nyo? Bitter o better? Yan nga po. Dapat kayo po maging joy. Merong kwento po doon sa meron po kasing momo. Yung asawa niya, may asawa siya. Sabi ng momo, sabi niya, nag-blind po sa kanyang asawa. Sabi niya sa asawa niya, Ngesto. Sabi nung asawa, putragis ka, isa lang momo dito, Ngestos ka pa. Karamihan po sa atin dito ay grace killer. Ayaw magpasaya sa lahat. Dapat po laging nakangiti. Tingnan mo sa katabihin mo. Sabihin mo sa katabihin mo, I love you. Di ba ngingiti yan? Kasi po, you give joy. Be grace givers. Di ba po ba? Yan po ang asin. Ang asin ay nagbibigay ng lasa. Kaya po hamos sa atin, maging panlasa sa ating mga kakilala. Ikalawa, huwag itago ang iyong ilaw. Dapat ang ilaw ay laging bukas. Saan man kadiliman, kung taglay mo si Kristo, ikaw ay magiging ilaw, hindi lang para sa sarili mo, bagkos sa iba. At ang huli, tayo ay nagtuturo ng mga gawa patungo sa Diyos. And little act of good going to God is a good, sabihin, gift. My dear friends, pamili po kayo mamayang gabi. Sa pagtulog po ninyo, ano akong klaseng insekto? I am a bee or a fly? We all rise.